Kamusta Earth Signs? Tasa reading naman tayo ngayon. Alamin natin kung ano ang daan patungo sa tagumpay para sa career at financial. Tama ba ang direksyon na tinatahak mo? Ano ang magpapasaya sa iyo? At saka kung ano pa yung magiging kapalaran mo. Pasensya na guys kung hindi masyadong makikita kasi mas nagfo-focus ako sa reading na ito. Kahit na marami kang pinagdaraanan na sitwasyon sa buhay mo, nag-i-effort ka pa rin. Humihingi ka rin ng tulong kay God or sa spirit guide mo na tulungan ka at ibibigay sa iyo yung minamanifest mo. Merong E and Y na letter dito sa cup na ito na posibleng letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. At saka meron ding mga taong believe sa kakayahan mo dahil sa pulido kang kumilos or magtrabaho. At saka merong magandang pagkakataon or swerte na darating sa buhay mo. Iwasan mo lang na maging mahiyain para hindi mawala sa iyo yung swerte. At saka huwag mong limitahan yung kakayahan mo kasi malaki yung potential mo at saka marami ka pang mararating sa buhay. Mag-focus ka din sa potential mo at saka magtiwala ka sa sarili mo. May mga animals dito sa tasa na ito kaya ma-inspire at mag-focus. Huwag kang paapekto sa mga taong magpapagulo sa mga plano mo or isip. Mag-ingat din sa person na hinihila ka pababa. Meron kasing naiinggit sa'yo, nakikita yung magandang potential mo, mauungusan mo siya. Mararamdaman mo naman kung sino kasi negative ang sinasabi sa'yo or sobra naman yung papuri na kabaliktaran sa totoong nasa isip niya. At saka marami kang nakakamit na tagumpay at kahit merong person na pumigil sa iyo, yung nakatadhana mismo ang ibibigay ng universe kung ano ito. Meron kang talent na hindi mo pa nadidiskubre sa sarili mo. Kailangan mong kilalanin yung mga bagay na gusto mo at malalaman pa dahil ito yung isa sa magiging daan para mas lalo kang maging matagumpay. At saka sa bawat pagdapa mo, mas marami yung pagbangon. Walang makakapigil sa tagumpay mo, kaya tuloy-tuloy ka lang. Kasi nasa tama yung direksyon na tinatahak mo. Yun yung pinapakita sa tasa. Ngayon naman, alamin natin kung ano yung iba pang detalye. Gamit naman itong mystical cards. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka yung main na reading na ito ay patungkol sa iyo. Sa iyo ako magfo-focus. Kung ano yung tagumpay na nakalaan sa iyo. Itong cards na ito ang nagsasabi na huwag kang mawalan ng pag-asa kasi sa bawat dilim na nangyayari sa buhay mo, yung bang hindi mo makita na may pag-asa. Pero ang totoo marami. Huwag mong hayaan na yung sarili mo ay mag-focus sa mga negatibo. At saka sa tasa, reading, mayroong mga ibon doon, mga hayop, dito pinapakita pa din. Na ang ibig sabihin, maraming tao ang concern, gustong matuto sa iyo at saka makilala ka. At hinahanda ka rin ng universe sa blessings na paparating sa iyo.
Kaya mag-focus ka sa kaisipan na kung ano yung makakaya mong makontrol. Kaya kailangan ng healing at saka focus kasi malapit mo nang ma-achieve yung mga pinapangarap mo. May mga bagong oportunidad na darating sa relasyon sa kapwa, sa career, or sa negosyo. Tsaka base sa mga cards, magkakaroon ng kasagutan yung hinihiling mo. Di ba pinakita sa tasa kanina? At saka wag mo rin hayaan na abusuhin ng iba yung kabaitan mo. Ipakita mo sa kanila kung ano yung dapat na trato sa iyo. Minsan kasi na-take for granted ka. At para hindi ito mauwi sa away, mas maigi pa na iwasan mo yung mga taong alam mong namimihasa. At saka ano man yung nangyayaring negative na sitwasyon sa buhay mo ay malalagpasan mo ito. Magtiwala ka sa sarili mo kasi nasa tamang direksyon ka. Ito pa yung tarot cards para mas lalong maging detalyado. Four of Wands, the Temperance, at the Star. Magkakaroon ng blessing sa buhay mo kasi sa tasa na reading, marami kang pinagsumikapan na makamit. At ito na yon, inaani mo na. At saka, kailangan mo rin balansehin yung sitwasyon mo. Kung stress ka na or mainit yung ulo mo, magpahinga ka. Huwag mo nang i-apply sa sarili mo yung anxiety, stress, kasi lahat ng nangyayari sa buhay mo ay magiging kalma din yung situation. May mga weakness ka pero hindi naman to yung makakasira sa kapwa. Maraming person ang makakatanggap ano man ang pagkatao mo. Huwag kang mawala ng pag-asa kasi bawat araw bumubuti yung buhay mo. Ang ilan sa inyo nagpaplano ka na magbakasyon. Karamihan sa bahay ka magpapahinga kasi ito yung mas nakakapag-relax ka. Sa career, permanente ang trabaho mo. Meron ka ring stable na income. Magkakaroon ng opportunity para sa ilan lalo na kung naghahanap ka ng trabaho. At saka kung nagsisimula ka pa lang sa negosyo mo or may negosyo ka, kailangan ng growth or improvement. Para sa ilang single, yung person na hinahangaan mo, akala mo mahirap siyang abutin. Pero yung tulad mo pala ang gusto niya. Sa mga nasa relationship, feeling mo blessed ka sa person mo. Kasi nakahanap ka ng person na tinutulungan ka at nauunawaan. At saka ang ilan sa inyo, hindi nyo na pag-uusapan yung kasal ng person mo. Pero base sa cards, magpapakasal kayo. Akala mo talaga wala ng pag-asa. Eight of Swords, Queen of Cups in reverse, at the Death. Ito yung ilan sa rason na hindi mo napapansin sa sarili, kaya nagkakaroon ng delay o kaya hindi pa dumarating yung blessings or tagumpay sa iyo. Hindi ka makapag-focus sa goals mo, nawawalan ka ng control, at saka na-focus ka sa mga negative na sitwasyon. At ang isa pa sa hindi makontrol ay yung paggastos. Siyempre lahat tayo may mga ganyan na weakness na kapag nakita natin gusto agad natin na mapasa kamay kahit may kakulangan sa financial. At unti-unti mo na itong baguhin kasi wala namang makakagawa nito kundi ikaw. Yung pagbabago ang magpapakumpleto para
magkaroon na ng next chapter yung buhay mo. Kaya pinapayuhan ka ng mga cards, lalo na patungkol sa financial, para hindi maging worst yung problem mo sa buhay o kaya sa financial. Bigyan mo din ng pansin yung spending habit mo. Naka-2 cards ka na. Ang ilang single, broken-hearted ka. At naghahanap ka ng karelasyon na para makalimutan mo yung past. Ayusin mo yung sarili mo kasi merong darating na person na bibigyan ka ng panghabang buhay na pagmamahal. Kaya bigyan mo muna ng importansya yung sarili mo bago magmahal. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, huwag kang magstay sa person na hindi ka na nga pinapahalagahan. Pinagdadamutan ka pa sa financial. 2 cards na yung nagsasabi niyan. Para magtagal yung relationship nyo, kailangan pareho kayong committed sa relationship. Binibigyan ka na ng rason kung ano yung dapat i-apply sa relationship nyo para magtagal ito. Queen of Wands in reverse, Knight of Cups at Knight of Swords. Pinapakita ng cards na ito, naka-2 cards ka na ang ilan sa inyo nagtatrabaho sa ibang bansa at plano mong umuwi na. Lalo na may nakakarating sa iyo na chismis or balita na nakakapagpa-stress sa iyo. At saka naka-3 cards ka na para sa reunion na makikita mo ulit yung mga dati mong kaibigan. Kumbaga, hindi ito inaasahan na plano or bigla ang pagkikita. Para naman sa ilan sa kalusugan, huwag mong i-delay yung therapy mo. Kung kailangan magpapatingin ka sa doktor, magpatingin ka para maaagapan anuman yung maging sakit mo at saka yung mapabilis ang recovery mo. At saka hanggat maaari, iwasan yung pagiging magagalitin. Naka-3 cards ka na maging kalma. Dahil sa makakaapekto ito sa kalusugan mo, hindi nakakabuti sa iyo. Sa mga single, ang ilan sa inyo pinag-iingat ka kasi merong person na hindi niya sasabihin yung totoong gender niya o kaya yung totoong estado ng relasyon niya. Ito yung time na kinikilala mo pa lang yung person at yung person gagawin niya ang lahat para lang maakit ka sa kanya. Pero naka-3 cards ka na rin na hindi ka pa ready na makipagrelasyon. Para sa mga nasa relationship, ang advice ng cards, pakinggan mo yung person mo para maayos niyo yung gulo na nangyayari sa relasyon. Kaya ito nangyayari kasi ang ilan sa inyo sinira ng person mo yung tiwala mo sa kanya. Itong 7 of Wands ang nagpapatunay na makakamit mo na yung goal mo sa buhay kasi magbabago yung pananaw. At dahil sa sitwasyon, anuman ito, nananatili kang malakas at saka naninindigan. Ikaw yung nagkokontrol sa sitwasyon na para magkatotoo yung mga gusto mong mangyari sa buhay. Naka-3 words ka na merong person na ginugulo yung mga plano mo. Huwag kang padala sa takot kasi ikaw naman yung may hawak ng buhay mo . Alam mo naman kung ano yung tama at mali. At saka naka-2 words ka na rin na huwag mong hayaan na abusuhin ng iba yung kabutihan mo. Hindi porket hindi ka nagsasalita ay okay na yung lahat.
Ang ilan sa inyo ang problem sa relasyon ay maayos nyo ng person mo. Itong 080 ay magkaroon ka ng paninindigan at saka tanggapin mo yung mga magandang mangyayari sa buhay mo. Huwag mong i-attach yung sarili mo sa mga negatibo or hindi naman talaga nagbibigay saya sa buhay mo. Sinabi na sa tasa reading na humihiling ka sa Diyos. Paano ito magkakaroon ng katuparan kung hindi magsisimula sa iyo yung desisyon para mapalapit ka sa tagumpay na hangad mo? Ito naman yung charms na inilalarawan kung anong klaseng person ka na hindi mo napapansin sa sarili mo. Friendly ka na person. Ibig sabihin magaan yung aura na dala mo sa kapwa. Kaya napagkakatiwalaan ka rin nila. Lalong-lalo na sa family mo. Ikaw yung natatakbuhan, hindi man financial pero suporta, advice. Mahaba ang buhok ng ilan sa inyo. Siyempre napapansin mo na yan yung long hair. At saka honest ka na person. May kaibigan ka na pinagkakatiwalaan. Marunong ka rin makidalamhati, emosyonal ka. Lalo na sa kaibigan, mas nasasaktan ka pa. Pangalawang word na tong childhood friend. Kasi magkakaroon kayo ng reunion na hindi na plano or yung biglaan lang. Nasabi na rin kanina, 'di ba? Ayan, stress. Ang dala nitong stress sa iyo ay sakit. Kaya hinay-hinay tayo guys, huwag magpaka-focus sa kalungkutan. Hindi simple ang nangyari sa buhay mo, kaya ang ilan sa inyo naging single ka. At pinoprotektahan mo yung sarili mo. 'Di ba sinabi na nga kanina na ma-in love ka kapag ready ka na. Ito rin yung isa sa hilig mo, yung magluto. At ang ilan sa inyo ay kasal na o nagpaplano magpakasal. Isa yan sa tagumpay na nakakamit mo. Aware ka na ito yung isa sa blessings na ibinibigay ng universe sa iyo. Itong kalungkutan na ito, yun ay dahil sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo at saka ang ilan sa inyo, di ba nga, naging single, ang ilan naman ay ikakasal. Naiiyak ka din kapag ka naaalala mo yung trauma ng nakaraan at saka emosyonal ka nga, di ba? At yung kalungkutan na nararamdaman mo ay pansamantala lang kasi mas i-apply mo na sa sarili mo yung pagbabago mangyayari sa buhay.